12:32:30 SBSBI 12:32:30. Pupunasan ng pawis. Gunting. Director, ikawalo na itong operasyon ngayong araw. 2 araw ka nang hindi nakapikit. Kakayanin pa ba ng katawan mo? Kami ay mula sa kamatayan. Kumukuha ng buhay. Kailangan nating magmadali. Walang pwedeng pagpapabaya. Director Lin. Director Lin. Director Lin. Director Lin, gising ka. Director Lin. Sino ang nagutos sa'yo na magnakaw ng itlog? Piso bawat isa yan. Walang hiya kang bata ka. Karapat dapat ka bang kumain yan? Lunar na taon ng Genshin. Lunar na taon ng Genshin. 1980. Nakalipat ako sa ibang panahon. Sino ang nagutos sa'yo na magnakaw ng itlog? Sino ang nagutos sa'yo na magnakaw? Magnanakaw ka. Magnanakaw ka. Yan, Ping. May sira ka ba sa ulo? Aray. Ang sakit. Ikaw na ganito nakatanda, inaapi ang isang bata. Anong klaseng tao ka ba? Ako ang nagdidisiplina sa aking apo. Anong pakialam mo? Ha? Huwag mong kalimutan, ikaw lang ang kanyang inang pangalawa. Akala mo ba tunay mong anak, inang pangalawa? Nanay, ako po si Singsin ang nagnakaw ng itlog. Kasalanan ko po. Nanay, huwag na kayong mag-away ni Lola. Hindi tayo mag-aaway. Yan, Ping. Tingnan mo ang dala ko para sa'yo. Nandito ka na pala. Anak, tingnan mo ang babaeng napangasawa mo. Hinampas pa ako niyan. Talagang walang awa. Ang kakaiba ng panaginip na to. Ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw na babae. Araw-araw kang nagpapanggap. Parang mabait na tao. Aray. Samantalang wala si Junhao. Inaapi mo ako. Isang matandang babae. Inay, Ang sakit. kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Hindi kailangang manakit. Hindi ito panaginip. Totoo pala, nakapunta ako sa ibang panahon. Hindi lang naging stepmother. May masamang biyenan pa. Ikaw na walang utang na loob. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin. Ang babaeng to, napakahirap talaga ng buhay ko. Tama na, huwag ka nang magdrama. Ikaw si Lee Junhao, di ba? Anak mo ba ito? Yan, Ping. Si Xingxin ay anak mo rin. Kahit hindi siya yung anak. Pero, CJ, naiintindihan ko na. Mula ngayon, panatilihin mong malayo. Ang nanay mo kay Xingxin, hindi siya karapat-dapat maging lola. Tara na. yan, Ping. Nakita mo ang ugali niya, ni hindi nga makapag-anak. Nagmamalaki pa. Hindi pwede, hiwalayan mo na siya ngayon din. Kumuha ka ng babaeng makakapag-anak. Inay, ano bang sinasabi mo? Si Yan Ping lang ang makakasama ko habang buhay. Ang iba, hindi ko pakakasalan. Junhao, Nasira ang fruit stall mo. Puntahan mo na. Sinong may lakas ng loob, na manggahas na sirain ang aming pwesto? Hintayin mo ako. Xingxin. Halika. Tingnan nga ni Mama. Tiisin mo lang ha. Xingxin ha. Ang mga sugat mo sa katawan. Si Lola ba ang nanakit? Hindi ako gusto ni Lola dahil babae ako. Mas mahalaga ang lalaki kaysa babae. Wala na talagang pag-asa. Pasensya na, Mama. Palagi na lang akong nagkakaproblema kaya ikaw napagalitan din ni Lola. Pero ang tapang mo ngayon, Mama, parang ibang tao na. Mukhang ang dating ako ay madalas din inaapi sa bahay na ito. Xingxin, huwag kang mag-alala. Wala nang aapi sa iyo sa hinaharap. Ipoprotektahan ka ni Mama. Esan, Ni Junhao, lumabas ka rito. si
Sino kayo? Wala kang pakialam kung sino ako. Nasaan si Lee Junhao? Hindi ba't umuwi na siya? Tawagin mo siya. At lumabas na. Inagaw niya ang pwesto ng aming boss. At hindi nagbayad. Ngayon, nagtatago na lang ba siya? Ah, kayo pala. Ang sumira sa aming pwesto. Sa kasamaang palad. Wala po ang asawa ko. Oh ho, oh ho, oh ho. Ikaw siguro ang asawa ni Lee Junhao, no? Hayaan mo, magaling din pala ang lalaking yun. Ang ganda-ganda, palang ng babae. Ha? Boss, kung hindi makabayad ang pulubing yun, kunin na lang natin ang asawa niya para pantumbas sa utang. Ha ha ha. Manggahas ka. Hinayang ka. Putang ina mo, hinahampas mo ako? Ang kapal ng mukha mo. Namumula na ang kamay ko. Ibigay mo. Ayos ka talaga, hinahampas mo ako? Ano pang hinihintay nyo? Basagin nyo, tigilan nyo. Ayos ka lang. Sa liwanag ng araw, pumasok ng walang palem at nagkagulo. Hulihin. Kapitan Wang, magkaibigan lang kami, naglalaro lang. Sinong kaibigan mo? Ha? Kapitan Wang, Hulihin niyo ang mga tambay na ito. hoy, sandali, hindi na ako uulit. Huwag niyo akong hulihin. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. May susunod pa. EWWW. Ibalik niyo agad ang pera ng prutas. Kilala ko na kayong lahat, kayong mga nanggulo noon. Kayo rin to, di ba? Nangongolekta ng protection fee. Nakakaabala sa mga tao. Paulit-ulit na kayong nagkakasala. Kailangan nyo ng sumama para magbayad ng multa. Tara na, ang galing mo talaga. Hintayin mo lang. Hoy, sandali. Yung. Nagkaintindihan lang talaga kanina. Hoy, sandali. Hindi yon totoo. Hindi totoo. Hoy, dumating sila dito para humingi ng paumanhin. Medyo malakas lang ang boses nila, kaya akala ng iba nag-aaway kami. Hoy, kuya, talagang kailangan kitang pasalamatan. Dumating ka pa para magbigay ng pera. Nandito na ang sinseridad mo. Ako, tanggapin ko na ang paumanhin mo. Oo. Dumating ako para magbigay ng pera. Mag-abot ng pera sa pamilya. Hindi totoo ang lahat yon. Ay kuya, tingnan mo. Kukunin ko na ang alok mo. Salamat. Ay, nagkagulo pala. Nakakaistorbo kami sa inyo. Pasensya na talaga. Sa susunod, siguraduhin nyo muna bago tumawag ng pulis. Hay nako, alis na tayo. Hoy, huwag kang aalis. Manahimik ka. CJ, ligtas na kayo. Hoy, wag muna kayong magpasalamat. Ang protection fee ni Junhao sa amin. Hindi na yan kukunin. Ako na ang bahala sa batang to. Hoy, Ako si Wang Ero, taong may prinsipyo. Palem na. Bilis, alis na. ingat sa pag-alis. Lin Yanping, ano ba ang ibig mong sabihin? Sumasang-ayon ka pa sa kanila. Yanping, bakit mo pinagtatanggol ang bully na to? Mga mapaghiganti ang mga yan. Matitigas ang ulo ng mga batang yan. Kapag nakalabas na sila sa kulungan, siguradong maghihiganti sila sa atin. Wala na tayong kapayapaan sa bahay. Heto, nabawi na rin ang pera sa prutas. Makes sense. Humph, kumikindat-kindat ka pa sa mga liyumang. Sa tingin ko ikaw ay, ang bait-bait mo. Ayaw kong makipagtalo sa mga asong ulol. Yanping. Inay. Sandali lang, hahanap ako ng gamot. Nanay, masakit ba? Ayos lang. Medyo nahihilo lang ako. Matulog lang ako, gagaling na ko. Ang matandang bruhang to. Napakatuso. Inay, nasaan yung mercurochrome? Wala tayong mercurochrome dito sa bahay. Bibili na lang ako sa labas. Walang kwenta. Patay ka na ba? Buhay pa pala tong gagambang to. Paano ako mamamatay? Ang kapal ng mukha mo, mang-aangal ka pa. Ngayon din, paparusahan kita para matutunan mo ang respeto sa nakatatanda. Huwag mong galawin si nanay. Gagamba, umalis ka dyan. Huwag. Shin. Hindi ka makapag-anak ng lalaki. Anong silbi mo? Array. Nanay, takbo na. Shin. Sinaksak mo ko, ha? Sige, saksakin mo ako. Array. Putang ina. Sige, saksakin mo ko. Array. Hindi ako makagalaw. Ay, may karayom. Bunutin mo. Ano ba itong ginagawa ninyo?
Anak, tulungan mo ako. Namanhid ang paa ko, hindi makagalaw. Ay, teka muna, may karayom sa puwit ko. Bunutin mo nga. CJ. Ihatid mo na ako pabalik, anak. Hindi ako makagalaw. Aray. Matandang bruha. Pinagplanuhan mo ako. 2 karayom yan, nakatusok sa pressure point. Wala pang 10 araw o 2 linggo. Hindi talaga gagalaw ang mga paa mo. Araw-araw, ako ang tagapamagitan sa mga away nyo. Sumasakit na ang ulo ko. Ha! Siya ang may pakana sa akin. Sinapit niya ang nararapat. Karma yan. Sige, medyo mapang-api na ang nanay ko. Nang ikaw ay pumasok sa pamilya namin, talagang napasubo ka. Kung mayroon kang mas magandang kapalaran, hindi ako magdadamot. Esan, Ang ibig kong sabihin ay, Aray. Ang sakit. nasaktan ba kita? Hindi. Nako, nawala na ang unang halik ko ng ganito lang. Sandali. Anong nangyari? Ako. Ako dumating na ang buwan ng dalaw ko. Ha? Iyon. Yung mga araw ng babae. Hindi ako comfortable. Ha? Iinit ako ng tubig para inumin mo. Kahit second hand na ito, may dating pa rin. Mabait at maalaga. Yung pakiramdam kanina. Hindi naman masama. Ma, huwag kang magalit, makikinig si Sinsin. Ma, huwag kang magalit, makikinig si Sinsin. Kawawang bata. Hay. Kung hindi ipinanganak ang kapatid kong lalaki, hindi sana namatay si Mama sa panganganak. Galit ako sa kapatid kong lalaki. Siya ang dahilan kung bakit nawala si Mama. Kaya pala ang totoong nanay ni Xingxin ay namatay sa panganganak. Hey? Noong unang panahon, ang babae ay parang instrumento lang para magkaanak. Nakakalungkot talaga. Nasaan na? Nandito ako. Natanggal ang kumot ng bata. Tinakpan ko siya. Napakabuti mo kay Xingxin. Talagang nagpapasalamat ako sa'yo. Ah! Nanay, anong nangyari? Ang sakit ng binti ko. Bakit ganyan kalaki ang pamamaga ng binti mo? Dadalhin kita sa ospital. Huwag na sa ospital. Namuo lang ang dugo. Mapapaganda lang yan. Masamang babae ka. Ikaw ang may kasalanan nito. Gusto mo yata na maaga akong mamatay. Nanay, Junhao, kunin mo ang 1 karayom na pila. Kasama na ang alkohol at posporo. Ako na ang mag-aakupunktura para maibsan ito. marunong ka pala ng mga ganyan. Sigurado ka ba? Nag-aalinlangan ka sa akin. Doktor ako sa medisina. Pamana ang teknik na ito. Pamana, hindi mo yan sinabi sa akin. Wala nang oras. Kung hindi mo kukunin, baka kailangan ng putulin ang binti. Bilisan mo. CJ, Aray, huwag mong pukpukin. Walang hiya ka. Ang sakit. Akala ko ba, may varicose veins ka naman pala. Paano mo nalaman? Alam ko rin na mahina ang puso mo. Mainit ang atay mo. Palaging nauuhaw at madalas umihi sa gabi. Ikaw, sinasapian ka ng demonyo. Sa mukha mo pa lang, kita ng maraming sakit ang katawan mo. Sa pang-araw-araw, dapat kang gumawa ng mabuti. Baka sakaling gumaling ka. Ikaw, huwag kang magsalita ng nakakatakot dito. Ang tanga-tanga ng anak ko. Kaya lang siya nadadala sa'yo. Yan Ping. Lin Yanping. Lin Yanping, binabalaan kita. Huwag kang mag-aksaya. Aray, Yan Ping, aalis na ako para magtinda. sige, ingat ka. Hoy, dahan-dahan lang. CJ, Shin, itulak mo si Lola para makapaglibot. Araw-araw na lang nakakulong sa loob ng bahay. Baka imagine na. Huwag niyo nang pahirapan ang bata. Ako na ang magtutulak sa inyo. Sakto, gusto ko ring makita ang kalagayan ng ating barangay. Tara na.
Dahan-dahan, parang nagmamaneho ng eroplano. Ay nako, Tia Wang. Anong nangyari sa binti mo? Bakit ganyan na ang itsura nito? Nadulas lang ako. Hala, tingnan mo ang asawa mo. Ang payat-payat. Wala pa bang buntis? Nako, kung noon pa lang, kung napangasawa ni Lee Junhao. Ang anak ko, malaki na sana ang mga anak nila ngayon. Sayang, tingnan mo. Ngayon, ang napangasawa niya ay isang Lin Dayu. Yan Ping, narinig mo ba? Ikaw ang dahilan kung bakit napahiya ang pamilya namin. Kay galing naman, mag-alala ng mga ibang tao. Wala akong magagawa. Si Junhao kasi, gusto niya talaga ang tulad ko. Oh, Tia, hindi kaya kamukha mo ang anak mo? Nako, Mukhang mahihirapan nga siyang mag-asawa. Pakiusap, magtanong-tanong kayo. Sa mga kalapit barangay, kung may bulag pa bang lalaki doon. anong sinasabi mo? Ha ha ha! Lin Yanping, ang yabang mo. Lin Yanping, ang yabang mo naman. Hindi ko alam kung anong pang-akit ang ginamit mo. Pinakasalan ka ni Kuya Junhao, na isang manok na hindi nangingitlog. Si Yuxuli, isang maliit na NAR sa health center ng baryo. Nagkakilala sila ng masugatan si Lee Junhao. Mula noon, patuloy siyang nanligaw. Dahil umiibig si Lee Junhao kay Lin Yanping. Kaya madalas inaapi ni Yuxuli si Lin Yanping. Sayang. Ang Lin Yanping na ito ay hindi ang Lin Yanping noon. Nakatapak ka sa aking buntot, malas mo. Ikaw si Yuxuli, di ba? Hindi maganda ang pangalang ito. Malayo ito sa tunay na pagkatao. Ikaw. Kahit na hindi ako ganito kaganda, mas maganda pa rin ako kaysa sa iyong hindi manganak na matandang babae. Ang mukha ko, sariwa at puno ng tubig. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Mga kasinungalingan, wala namang tubig. Ikaw. Aray, wala akong magagawa. Kuya Junhao, gusto niya ang tulad kong matandang babae. Sa gabi, niyayakap at kinakagat niya ako sa pagtulog. Sobrang hinahangaan niya ako. Walang hiya talaga. Kayang sabihin ang mga ganyang salita. Talagang walang hiya. Nakakadiri. Tama. Mukha siyang malandi. Lin Yanping, ang kapal talaga ng mukha mo. Tita Wang, kawawa ang inyong pamilyang Lee. Dahil pinakasalan nila ang isang babaeng walang kahihiyan. Nakakaawa kayo. Lin Yanping, hindi ka pa ba nahihiya? Umuwi ka na agad. Kung hindi mo ako pinapaalala, nakalimutan ko na. Oras na ng tanghalian ni Xingxin, kaya uwi na ako para magluto. Hoy, Lin Yanping, itulak mo ako pa uwi. Lin Yanping, huminto ka. Hayaan mo si Yuxuli ang maghatid sa iyo. Xiuli, hindi ako makagalaw ng paa ko. Kaya, pasensya na at kailangan kitang istorbohin. Ako. Sakto, matagal na akong hindi nakikita si Kuya Junhao. Sabay na rin sabihin sa kanya kung paano inaapi ng asawa niya, ang nanay niya. Busog na ako, makain ka na rin, ma. Hindi ako kakain, anak. Para sa iyo ang itlog na ito, Xingxin. Nanghihina ka na, anak. Hawakan mo ng 2 kamay. Kainin mo lahat, at ito pa. Kain ka na. Kawawang bata, 7 taong gulang na, hindi pa nakakapasok sa eskwela. Sakita lang ni Lee Junhao. Mahirap talagang buhayin ang pamilya. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita. Yanping, hulaan mo kung ano ang dala ko. Heto, kanina dumaan ako sa mall, may sale. Dati, 50 piso ang isang bote. Ngayon, 20 piso na lang, 2 bote ang binili ko. Ang gago mo. Pero ang sweet mo naman. Nasaan si Ma? Akala ko, ang nasa isip mo lang ay yung walang kwentang asawa mo. Junhao. Ang tagal nating hindi nagkita. Ito yung brand na matagal ko nang gustong mabili, pero laging ubos, laging out of stock. Junhao, pwede bang bigyan mo ako ng isa? Para ito sa asawa ko, pumunta ka na lang sa mall para bumili. Mukha ng ate mo, sayang lang yan. Xiuli. Heto. Kunin mo na lahat. Yanping,
Kunin mo na. Ikaw. Kawawa naman ang anak ko, ang tunay kong pagmamahal. Itinuring lang na walang kwenta. Sa totoo lang, ibigay na lang natin kay Xiuli, hindi siya karapat-dapat. Salamat, Kuya Junhao. Tia Wang, naihatid na po namin kayo ng ligtas. Abala pa po sa health center. Uuna na po ako. Sige, sige, dalaw ka ulit. Oo. Noong 1980, hindi pa ganun ka-advanced ang teknolohiya. Yung boat ng Snowflake Cream, marami itong pabango at preservative. At binenta lang ng mura dahil malapit ng mag-expire. Hindi alam ni Junhao ang mga bagay na yan. Hintayin ko na lang na mangati ang mukha ni Yuxiuli. Nakakangiti ka pa. Isang linggo kong pinag-ipunan yan sa pagtitinda ng prutas. Ibinigay mo na lang ng ganun? Ako. Naaawa lang ako sa'yo, ang hirap-hirap mo. Gusto ko rin kumita para makatulong. Ano ang ibig mong sabihin? HMM. Malalaman mo rin. Salamat pa nga sa'yo, naging daan ka para rito. Xiuli, ang mukha mo. Anong nangyari? Ang owa mo naman. Ang mukha mo. Nagulat ka no? Sasabihin ko sa'yo ha. Ito, cold cream na regalo sa akin ni Ginoong Junhao. Parang makinis at makinang diba? Tumingin ka nga sa salamin. Xiuli, Ibigay mo na lahat sa kanya. Lin Yanping. Hindi kita patatawarin. Hoy. tanong sa mundo, ano ba ang pag-ibig? Tanong sa mundo, ano ba ang pag-ibig? Isang bagay na sinusupil ng isa pa. Sinsin, tingnan mo, ito ang 3 tatsulok at 2 bilog. Kapag pinagsama, ilan lahat ang mga hugis? Isip-isipin mo. Lin Yanping. Lin Yanping. Sinadya mo yun. Sinsin, pasok ka muna sa loob at maglaro. Tatawagin kita mamaya ni Mama. Sige, Mama. Kainin mo ito. Bakit ngayon ka lang dumating? Ang tagal naming naghintay sa'yo. Hay nako, Lin Yanping. Nagtataka na nga ako kung bakit ang bait-bait mo. Lahat pala ito ay panloloko mo. Hoy, wag namang ganyan ang salita mo. Parang teleserye lang yan. Anong panloloko? Tingnan mo nga, tingnan mo. Dahil lang sa ginamit ko itong cream, ganito na ang itsura ng mukha ko. Lin Yanping, ikaw talaga ang may gawa nito. Bayaran mo ang mukha ko. Bayaran mo. Array. Hoy, makapal na mukha mo. Paano ko babayaran yan? Ha? Ang liit-liit mong hayop. Bitawan mo ako. Bitawan. Ikaw ang nagsabing bitawan. Noong nasa ika-21 siglo pa ako, blue belt na ako sa taekwondo. Hamak na manok ka lang, makikipag-away ka sa akin. Hindi pa ako nakakapag-asawa. Ganito na ang itsura ng mukha ko. Ano na ang mangyayari sa akin? Xiuli, anong nangyari sa'yo? Tia Wang. Kailangan mong ipagtanggol ako. Anak mo, siya ang Sam-Ira ng mukha ko. Dapat siyang parusahan. Ay nako, ang mukha mo, bakit ganyan na? Lin Yanping, ikaw ang may gawa nito. Ma, virus ito. Kailangan mong lumayo sa kanya. Nakakahawa ito. Hinawakan ba niya ang kamay mo kanina? Hinawakan ba niya ang kamay mo kanina? Ay. Ha, huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Lumayo ka sa akin. Anong nangyari, Tiyang Wang? Lumayo ka sa akin. Tiyang Wang. Anong nangyari? Nay, pumasok ka muna sa loob. Maghugas kang mabuti ng kamay. Halika. Hayaan mo akong umaksyon. Sige, sige, sige. Walang problema. Nag-aral ka pa naman ng medisina, ni hindi mo alam ang basic na to. Di mo ba binabasa ang formula? Hoy, pwede mong insultuhan ang pagkatao ko, pero huwag mong insultuhan ang pinag-aralan ko. Binili yun ng tatay ko ng mahal. HMP. Binili lang pala ang diploma. Ibig sabihin, binili mo lang ang trabaho. Para magpasarap lang. TSK. Naiinggit ka ba na mayaman ang tatay ko?
Hindi rin katakataka, ang tatay mong sugarol, puro kapahamakan lang ang dala sa anak. Di mo mauunawaan ang saya ko. Tigilan mo ang kakulitan. Kaya kong gamutin ang mukha mo. Talaga, MMHMM. Maniwala ako sa'yo, eh. Gagawin mo ba yan ng walang kapalit? Siyempre, hindi ako ganoon kabait. May kondisyon ako. Oh, alam ko. Gusto mong lumayo ako kay Kuya Junhao, di ba? Sige na. Ako si Yushuli, isa akong bulaklak sa baryo. Hindi ako magtitiis sa iisang puno. Mali, mali. Wala namang interes sa'yo ang asawa ko. Bakit ko paintindihin? Huwag kang magmagaling dyan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung may ipuputok ka, iputok mo na. Tulungan mo akong magtayo ng klinika. Mga kababayan, pag dumaan kayo, huwag palampasin. Ang dalubhasang manggagamot ng ating baryo, si Ginang Lin Yanping, ay magbibigay ng libreng konsultasyon, maging sumasakit ang likod o binti mo, o walang gana kumain, maging lalaki ka man o babae, matanda o bata, basta may nararamdaman kang kakaiba sa katawan, lahat ay gagaling, lahat ay gagaling. Ay, tumayo ka't magpatuloy sa pagsisigaw. Isang oras na akong sumisigaw. Gusto mo bang patayin ako sa pagod? Ayaw mo na ba ng mukha mo? Ikaw. Tulungan mo akong magbukas ng klinika. Lagnat ka ba o ako ang nababaliw? Hindi ka naman doktor. Gusto mo bang tulungan kitang manloko para kumita? Pwede namang hindi mo ako tulungan. Pero itong mukha mo. Sa ngayon, simpleng allergy lang ito. Pero kung wala ang reseta ko, baka sa paglipas ng panahon, mabulok na iyan. Ay, dapat mong pag-isipang mabuti yan. Sige, 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 tutulungan kita. Tutulungan kita. Bilisin mo, may paparating na. Mga ginoo't binata, libre na. Libre ang pagpapatingin. Ha? Libre. Libre. Ay, di ba't ito ang biyenang Lee? Kailan pa naging dalubhasang manggagamot? Hindi ko narinig na marunong siyang magpagamot. Malamang nanloloko lang yan. Tia, gaano nakatagal mabaho ang bibig ninyo? Hoy, anong sinasabi mo? Aling, matagal na bang mabaho ang bibig mo? HMP. Anong klaseng pananalita yan? Aling, pakita nga po ng dila ninyo. Bakit? Ako. Oo. Ah, Aling, hindi kami nang loloko. Isipin mo, wala naman kaming singil. Ano bang maloloko namin sa inyo? Totoo bang kayo'y manggagamot? Subukan nyo lang po, malalaman nyo. Sige, subukan ko na. Libre naman eh. pakita nga po ng kaliwang kamay. Mukhang seryoso naman. Ay, sigurado ba yan? Napakabata pa ng babaeng doktor na to. Baka nanloloko lang. Lin Yanping. Kaya mo ba talaga? Ayokong maging kasabwat mo. Aling, matagal na bang gising kayo sa gabi? Mga kalahating taon na siguro. Sa ngayon, umiwas muna sa balatong, patatas at kamote. Paano mo nalaman na mahilig ako sa mga yan? Madalas kang kumain bago matulog. At mga pagkain yan ay nakapagpapausok ng tiyan. Nagdudulot ng kabag at pananakit ng tiyan. Nakakaabala sa pagtulog. Sa pagkain pala galing. Ah, mga yan ay bahagi lang. Ang pangunahing problema mo ay kulang sa dugo ng puso. Mahina ang puso at pali. Ano ibig sabihin noon? Madalas kang magalit. Nagdulot ito ng pinsala sa loob mula sa emosyon. Madalas kang sumobra sa pagkain. Kaya humina ang puso at pali. Kulang sa dugo ng puso. Mahina ang pali. Kaya hirap makatulog at madalas managinip. Madalas gumising sa gabi. Oo nga, lahat ng sinabi mo, nararanasan ko. Ay, tunay na manggagamot ka. Ay, ang galing. Tunay na manggagamot nga. Ito ang tunay na manggagamot. Ang galing talaga. Doktor, tingnan mo rin ako. Ako ang nauna. Ako muna. Ako ang nauna. Ako muna. Array. Ako ang nauna. Pumila kayo. Pumila. Heto na ako. Ako na. Ang dami ng trabaho. Hindi gaanong magaan kaysa sa ospital. Array. Doktor, tapos na ang lahat ng trabaho. Tingnan mo ang mukha ko. Heto, Ito ay chlorphenamine. 2 beses isang araw. ito lang. Oo.
Mayroon nito sa health center ko. Allergy lang ito. Bakit mo ako tinakat na magkakasira ang mukha ko? Hoy, sino ang nang takot? Kailangan itong ipahid kasabay ng pag-inom ng gamot. Para gumaling, kailangan gamitin sa loob at labas. Bigyan mo ako ng gamot. Gamot. Hindi pa tapos ang gamot. Lin Yanping, niloloko mo ako. Hindi kailangan ng oras para gumawa ng gamot. At saka, itong bahay para sa health center. Hindi mo pa inaayos para sa akin. Saan ako kukuha ng bahay? May maaasahan ka namang tatay, di ba? Ha? Ikaw na ang bahala. Uuna na ako. Hoy, Alis na ako. hoy. Yanping, saan ka pumunta? Hinahanap kita buong araw. Nag-aalala ka sa akin. Sa susunod, sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta. Gumawa ako ng mabuting gawa para kay Xingsing ngayon. Ha? Nagtinda ako at nagpagamot buong araw. Pagod na ako. Matutulog muna ako. Bukas na lang. Alaynan. Hoy, Naging doktor ka na pala. ayos ah. Malaki pala ang bahay na ito. Ito ang bahay na ibinigay sa akin ng tatay ko bilang dote. Pero sasabihin ko muna, pahiram lang muna ito sa iyo, ha? Kapag nagpakasal na ako, kailangan mong lumipat agad. Eh hindi ka pa naman ikinakasal. Kapag kumita na ako, maghahanap ako ng sariling bahay. Hindi mababawasan ang upa mo. Lagdaan natin ang kasunduan. Nakasulat na. Heto. Basahing mabuti. Sige na nga, kikita naman ako sa upa mo. Hindi ako lugi. Heto. Ipahid ito pagkatapos maghilamos sa umaga at gabi. Iwasan ang maaanghang na pagkain. Sa loob ng 3 araw, gagaling na ang mukha mo. Hala, hindi ba ito si Dr. Lin? Ikaw pala. Paano mo nalaman na doktor ako? Sumikat na ang pangalan mo. Kilala ka na sa buong lugar. Noong dekada 80, ang bilis na pagkalat ng balita ay dahil sa bibig ng mga taga-nayon. Ano ang ginagawa mo rito? Ah, gusto kong magtayo ng klinika. May bahay na nga, kulang pa ang mga gamit. Kulang ba ng mga halamang gamot? Oo, Problema talaga ang mga halamang gamot. Marami naman sa likod ng bundok, pero mag-isa lang ako. Hindi ko kayang mag-ipon ng marami agad. Madali lang yan. Ako na ang bahala. Maaari mo ba akong tulungan? Ako si Wang Ero. Wala akong ibang talento. Lakas lang ang meron ako. Marami akong mga tauhan. Ano ba yan? Ano ba yun? Bakit mo ako tinutulungan? Hehe, kung hindi dahil sa'yo na nag-ambag ng magandang salita para sa akin noong nakaraan, nasa presinto pa rin ako ngayon. Isipin mo na lang na pasasalamat. Tulad ni Wang Erhu, maraming mga walang trabaho. Ang marami pa sa baryo. Bakit hindi silang lahat ang gawin kong tauhan? Bibigyan ko sila ng sahod. At para hindi na sila maghanap ng gulo. Kaya, ipatawag mo ang mga kasama mo. Paminsan-minsan, maghanap sila ng mga halamang gamot para sa akin. Minsan, samahan nila tayo sa lungsod. Kailangan ko rin ang mga gamot mula sa kanluran. Ito. Pangmatagalang trabaho? 20 piso kada buwan. 20. Mas malaki pa yon kaysa sa kinikita ko sa pagpapatong ng proteksyon. Gusto mo ba? Oo. Pupuntahan ko na ang mga kasama ko, ha? CJ, alis na ako. Hindi pa nga nagbubukas ang klinika, nangangako ka na ng sahod. Hindi pa nga sigurado kung kikita tayo. hintayin na lang natin. Wala akong pakialam kung kanino mo ibibigay ang sahod. Kapag kumita ka na, una mong ibibigay sa akin ang upa. May kasulatan tayo, huwag kang mag-isip ng pagtakas sa bayad. Ako ba si Lin Yanping, yung klaseng tao na nanluloko? Hindi mo masasabi. Noong kinuha mo ang perang pinaghirapan ni Junhao, at ibinigay mo sa pamilya mo, ano pa ba ang hindi mo magagawa? Pagbibigay sa pamilya. Mukhang si Lee Junhao. Talagang nagbigay ng maraming sakripisyo para kay Lin Yanping. Huwag kang mag-alala, mahal. Doble ang ibabalik ko sa'yo. Halika, mahal. Halika. Gusto kong magtayo ng klinika. Kailangan kumuha ng business permit at sanitary permit. Pwede mo ba akong tulungan? Magtayo ng klinika. May puhunan ka ba? Huwag kang mag-alala. Hindi gagastos ng kahit piso mo. May tatayo ko pa rin ang klinika. Ganyan-ganyan lang ang alam mo. Akala mo healer ka na. Binabalaan kita. Huwag mong idamay si Junhao. Singsin, anong nangyari? Ayaw kong kumain. Kung ayaw niyang kumain, hayaan mo siya.
Ano nang nangyari? Halika. Singsin, halika. Ang pangit ng kulay ng mukha mo. Saan ka masakit? Mahina ang pulso. May problema sa tiyan at pali. At may anemia. At malubhang malnutrisyon. Paano siya nagkamalnutrisyon? Maayos naman ang kinakain namin dito. Tanungin mo ang nanay mo. Ma, ano ba ang pinapakain mo sa bata? Paano siya nagkamalnutrisyon? Mga tangkay ng pechay. Patatas at kamote. Yanping, anong ibig mong sabihin? Huwag kang magdrama dito. Binibintangan mo ako. Nagnakaw ng itlog si Singsin. Pinagalitan mo at pinagbuhatan ng kamay. Nakita ko mismo. Nagbibintang pa ba ako? Ikaw. Ayos ka talaga. Gusto mo pang sirain ang samahan naming mag-ina. Ano ba ang balak mo? Ma, bigyan mo naman ng masustansyang pagkain si Singsin. Ay, anong ibig mong sabihin? Ay, parang ako pa ang nang-api sa anak mo. Tama na. Katayin mo ang isang manok sa bakuran. Bigyan mo ng sabaw ng manok ang bata para lumakas. CJ, Ito na lang, ang taba. Tingnan natin kung sinong manggahas na humipo sa manok ko. Tingnan natin ngayon, sino ang may lakas ng loob na galawin ang manok ko. Hoy, gumaling na pala ang paa mo. Nagpanggap kang pilay ng ilang araw. Para lang pagsilbihan ka namin ni Junhao, di ba? Gago ka, ngayon lang ako gumaling. Hoy, Ang lakas pala ng bisa nitong manok na to. ma, kailangan ni Singsin ng sustansya. Isang manok lang naman yan. Isang manok lang naman yan. ito ay inahing manok na inalagaan ko ng mahigit 1 taon. Umaasa pa ako na, mangitlog ito para may pambili ako. Ha, walang sino mang pwedeng gumalaw. Kung ganoon ang sinasabi mo, mas mababa pa pala si Singsin sa ilang itlog na yan. Paano ka naging lola? Karapat dapat ka ba? Ikaw na babae, ang may pagkanan nito, isang walang kwentang babae. Ano bang ipapampasigla? Mas mabuti pang mawala. Hoy, CJ, ngayong araw na ito, talagang papatayin ko ang manok na to. Hoy, Ano nang ginagawa mo? Array, Yanping, Bakit hindi pwedeng patayin? Lin Yanping, bitawan mo yan. Lee Junhao, anong ginagawa mo dyan? Pinapanood mo lang ba na inaapi ang nanay mo? Duwag ka. Yanping, ma, Hoy, Yanping, ma, huwag kang masyadong magmalabis. ako ang nagmamalabis. Ikaw na walang utang na loob. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa ang asawa mong to. Ako ang inaapi. Deadma ka lang, di ba? Sige, ngayong araw, pagsasabayin kong bugbugin kayong dalawa. Aray, Yanping, Itong lalaki, medyo may pagkalalaki pala ito. Sobrang lakas ng dating. Hoy, sandali lang. Hoy, Mga nakalalasong halamang gamot ang mga ito. Bakit mo pa tinatandaan yan? Ito ang tradisyonal na remedyo ng albularyo para sa sakit ng bata. Ano ba alam mo? Ikaw. Hindi mo ba pinainom kay Singsin ang mga gamot na ito? Minsan, yung mga tradisyonal na remedyo ang nakakagamot sa malalang sakit. Mas mabuti na to kaysa mag-hospital, na ang laki ng gagastusin pero hindi naman gagaling. Kaya pala mahina ang pangangatawan ng bata. Ibig sabihin, ikaw ang nagpapainom sa kanya ng lason. Yanping, nakakalason daw ang gamot na ito. Ikaw, bilang ama, pwedeng magbigay ka naman ng atensyon sa anak mo. Nagkakamali siya, nagkakamali ka rin ba? Ma, bakit mo naman ginawa yan? Anong ginawa ko? Para naman sa ikabubuti ng pamilya natin ito. Ang kinikita mo sa pagtitinda ng prutas, hindi sapat pambili ng pagkain. Iniisip ko ang kapakanan mo. May mali ba doon? Tama na. Mula ngayon, ang sakit ni Singsin. Ako ang bahala. Ha, ikaw. Heto, dahan-dahan. Mamasahe ako sa'yo, okay lang ba? aray, masakit. Singsin, masakit talaga sa una. Pagkatapos nito, hindi na masakit kapag minasahe. Ganito na lang, maglaro tayo, gusto mo? Maglaro tayo ng doktor at pasyente. Una, ako ang mag-i-exam sa'yo. Tapos, ikaw naman ang mag-i-exam sa akin, ha? Oo. Sige, simulan na natin. Halika, una muna nating. Jitsad, masahehin natin yung tiyan mo. Tapos, masahehin natin yung bewang mo. Ang sakit. Hindi dapat masakit yan, ah. Hindi dapat ganito. Singsin.
Anong ginawa mo? Ako, Sabi ko na nga ba, hindi siya mabait, hindi magkakatulad ang tupa at aso. Inaasahan mo pang ililigtas niya si Shinshin. Nakakatawa talaga. Junhao, kailangang dalhin si Xingxin sa ospital para magpa-komprehensibong check-up. Mas mabuti kung magpa-abdominal ultrasound siya. Anak, huwag kang makinig sa kanya. Kanina lang, muntik nang mamatay si Shinshin dahil sa kanya. Hindi po, ginagamot po ako ni Mama. Hindi niya ako sinaktan. Sumigaw lang po ako dahil sumakit ang tiyan ko. CJ, alam na ng daddy. Walang kwenta, walang utang na loob. HMP. Kailangan kong magsikap para kumita ng pera. Kailangang dalhin si Xingxin sa ospital para magpatingin. Aray. Junhao, kailangan talagang pumunta sa ospital si Xingxin. Marami siyang problema sa katawan, hindi na pwedeng patagalin pa. Yanping, alam kong totoong nagmamalasakit ka kay Xingxin. Pero nitong mga nakaraang araw, medyo nahihirapan ako sa pera. Ganito na lang, maghihiram ako bukas. Ang hirap talaga maging mahirap kahit magkasakit ay hindi kayang ipagamot. Ano nang pakikinggan mo dyan? Makipag-cooperate ka na lang, baka kasi kung makapasok ulit siya at magwala, hindi na tayo makatulog. Baka pwede kang konting ingay. Ako. Tutulungan kita. Akala ko ba na pag-usapan na natin to kahapon? Ito lang ang kakainin. Maswerte ka nga at may ganyan kang makakain. Wala ka namang trabaho. Sustento pa rin ng pamilya ang umaalalay sa'yo. At ang dami mo pang reklamo. Ikaw. Bibili ako ng karne mamayang gabi. Sa umaga, tiisin mo muna. Tayo namang mga matatanda, okay lang. Pero kailangan ng bata ng sustansya. Araw-araw na lang ganito. Mga dahon ng pechay na walang sustansya. Paano lalakas ang katawan niya nito? Babae lang naman yan. Gusto pa ng masarap. Karapat dapat ba? Ilabas mo ang itlog mo. Hinding-hindi. Apo mo iyan sa dugo. Wala ka bang puso? Kung lalaki siya. Ha? Siguradong pinakain ko siya ng maayos. Pinakain ko ng masasarap at mamahaling pagkain. Kasalanan mo yan, di ka kasi nagkaanak ng lalaki. Kung may kakayahan ka, magkaanak ka ng lalaki para sa akin. Sa ganyang pag-iisip mo, karapat dapat kang walang maging apo na lalaki. Lin Yanping. Ang kapal ng mukha mo, si Junhao lang sa pamilya namin ang may gustong tumanggap sa'yo. Kung di ka makapag-anak ng lalaki, lumayas ka sa pamilya namin. Nanay, ano ba ang sinasabi mo? CJ, kung ganon, wag na kayong kumain ngayong araw na ito. Lin Yanping, ano ang ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo kung di makakain ng maayos si Xingxin. Magugutom din ang buong pamilya. Ikaw. Yanping, kasalanan ko. Hindi ko naisip ng maigi. Nanay, tumigil ka na. Apo mo sa dugo si Xingxin. Tao po, nandito po ba si Dr. Lin? Sino yan? Doktor, kilala mo pa ba ako? Ah, kayo pala yon. Oo. Kumusta? Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Ay, mas mabuti na. Salamat sa race 8 mong ibinigay. Ay, ilang araw ko palang kinain. Nakakatulog na ko ng mahimbing. Hahaha, mabuti naman. Kailangan pang ipagpatuloy ang gamot para siguradong lalakas ang katawan ninyo. Sa totoo lang, ang dahilan ng pagpunta ko ngayon. May kailangan po kayo? Ay, yung manugang ko, 3 babae ang naging anak. Ay, nakita kong magaling kang manggamot, kaya naisip kong humingi ng race 8 sa'yo, para magkaanak ng lalaki. Hindi pwede. Ano po tong ginagawa ninyo? Kunin ninyo ang pera, ayaw ko nito. Hoy. Ako na ang bahala dito. Huwag kayong mag-alala. Ibalik mo ang pera. Ay, naibalik na nga ang pera. Ibabalik mo pa. Ibalik mo sa kanila. Hindi, bigay mo sakin. Tiya, kung sa tingin niyo'y magaling ang asawa kong manggamot, pwede niyo siyang konsultahin. Pero yung ibang hiling, wala kaming magagawa. Ang galing ng asawa ko. Sakto ang sinabi. Ay, iisa lang ang lalaking tagapagmana sa 3 henerasyon namin. Ay, umaasa lang kami sa anak kong lalaki, para magpatuloy ng angkan. Kung wala kaming lalaking apo, hindi mapapanatag ang mga ninuno namin. Hindi ho, galing ka ba sa nakaraan? Ano naman ang pinagkaiba ng lalaki at babae? Mga anghel silang lahat, para bang may trono kayong mamamana. Paano mo kinakausap ang nanay ko?
Akala mo ba talaga dahil marunong kang magpagamot, ang taas-taas na ng tingin mo sa sarili mo? Nagmamalaki ka pa talaga, nakakainis. Anak, paano ka nagsasalita? Si Doktora Lin ang gumaling sa sakit ko. Ano naman ngayon, ma? Nagbabayad naman tayo sa pagpapagamot. Siya, bilang isang doktor, kung hindi magpapagamot, anong gagawin niya? Magbabantay sa patay. Hoy, Ergo Uzi, sinong pinagbabanta mo? Sinong magbabantay sa patay? Ergauzi. Ay, kaya pala pagkapasok mo, kumagat ka agad. Akala ko kapareho mo ako. Ikaw, gusto mong makaganti? Aray, Subukan mo nang galawin siya. Wow, ang pogi. Parang dominiring sihi sa totoong buhay. Hala, mga kapitbahay, bakit kayo nag-aaway? Tama na. Ergo Uzi, umuwi ka na. ikaw talaga, Lee Junhao. Hinampas mo ako. Hinampas ka, tapos, ano nang magagawa mo? Ikaw, Ikaw, Ako. Sige. Ang tapang ng pamilya ninyong Lee, itatago ko itong utang na ito. Ang isang mabuting tao ay naghihiganti. 10 taon ay hindi huli. Hintayin ninyo ako. Ma, umalis na tayo. honey, ang pogi-pogi mo kanina. Bitawan mo ako. Nandito si mama nakatingin. ano ba yan? Aray, Yanping. Kung magpapraktis ka ng medisina, kailangan mo ng lisensya. Kung hindi, kapag may nangyari, mahihirapan tayo. Ah, Halika, dadalhin kita sa lungsod para mag-ayos ng papeles. Hay, Talaga namang marunong sa medisina si Lin Yanping. Ang tagal-tagal na, itinago niya na ayaw niyang magkaanak ng lalaki. Nakakainis talaga. Nay, sumasakit ang tiyan ko. Gusto kong uminom ng mainit na tubig. Ang dami-daming hinihingi. Kung gusto mong uminom, ikaw na ang magbuhos. Aray, bagong bili ko lang yung kettle. Ikaw, Aray ko po. walang kwentang babae. Papatayin kita. Walang kwenta. Hampasin. Nay, wag mo na akong paluin. Hindi kaya patay na talaga. Sinsin, nakauwi na kami. Sinsin, Tumayo ka. Singsin. Ma, Singsin, anong nangyari? Siya. Bigla na lang siyang nahilo. halika, dalhin natin siya sa kwarto. CJ, Dahan-dahan lang. Masakit pa? Tingnan ko. Ay, ang sakit. Dito, hindi. May problema talaga ito. Kailangan dalhin sa ospital agad. Anong ospital? Mata ko lang yan. Sumakit ang tiyan sa kinain. Huwag kang magpa-importante. Manahimik ka. Umalis ka dyan. ano ba talaga ang nangyari? Pinaghihinalaan kong acute appendicitis. Anong appendicitis? Huwag kang manakot. Maliit na bata lang yan. Anong appendicitis? Ang mahal sa ospital. Wala tayong perang pangpagamot sa batang to. Ma, hindi kita pwedeng sundin ngayon. Mas mahalaga ang buhay ni Singsin kaysa sa lahat. Salot. Kapag nandito ka, hindi mapalagay ang pamilya. Hindi. Sasama rin ako. Doktor, tulong. Anong nangyari? Hay nako, magkano kaya ang magagastos nito? Doktor, nawala ng malay ang anak ko. Tulungan niyo po siya. Umuwi na ang mga doktor. Ako lang ang naka-duty ngayon. Pasok muna kayo. Susubukan kong tawagan sila. Salamat po. Kumusta? Hindi sila makontak. Malala na ang kalagayan ng pasyente. Baka gusto niyong lumipat sa malaking ospital sa probinsya para hindi maantala ang paggamot sa bata. Hindi, huli na. Acute appendicitis ang bata. Kung hindi gagawin ang operasyon ngayon, maaaring manganib ang buhay niya. Talagang kapalaran na ito. Patay na siya. Hindi mo pwedeng isisi sa akin yan. Iyon ay pagpapakita ng ating mga ninuno. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung mamatay si Singsin, sumunod ka sa kanya. Tahimik. Nasa ospital tayo. Mas mabuti pang lumabas kayo para mag-usap kung ano ang gagawin.
Yanping, ano na ang gagawin natin? Napaka hindi maayos ng mga pasilidad. Sa ngayon, ang pinakamabuti ay mag-IV muna para mapigilan ang kanyang kondisyon. Doc, bigyan mo ako ng isang bote. Levofloxacin. Wala kaming gamot na ganyan. Metronidazole na lang. Wala rin. Sodium chloride. Ni hindi ko nga narinig yan. Anong anti-inflammatory ang meron kayo? Penicillin lang. Penicillin. Hindi rin angkop ang penicillin. Ha? Eto, Bakit napaka-atrasado ng 80? Sinsin. Hindi pwede. Doktor, kailangan kong hiramin ang operating room ng ospital ninyo. Ano? Sa totoo lang, ako ay isang profesional na doktor. Ngayon, kritikal na ang kalagayan ng anak ko. Hindi na ito pwedeng patagalin pa. Ako mismo ang mag-operasyon sa kanya. Hindi pwede. Walang ganyang president ang ospital. Kung may mangyaring masama, hindi namin kayang panagutan. Ako ang mananagot kung may mangyari. Pwede akong pumirma. Hindi ko kayo isasangkot. Ikaw ay isang doktor din. Hindi mo pwedeng hayaan lang na mawala ang isang buhay na tao sa harap mo at manatiling walang pakialam, di ba? Sige. Bahala na kayo. Yanping, sa mga bagay sa bahay, nakikinig ako sa'yo. Pero hindi pwedeng paglaruan mo ang buhay ni Xingxin. Junhao. Kaya kong iligtas si Xingxin. Nakikiusap ako sa'yo. Maniwala ka sa akin, hindi na kaya ni Xingxin. Ako, Nakakatawa naman. Marunong ka mag-opera. Kung gusto mong patayin si Shinshin, sabihin mo ng diretso. Ang galing mo naman mag-imbento ng kasinungalingan. Yanping, alam kong marunong ka ng traditional Chinese medicine. Pero itong pag-opera, hindi pwedeng biruin yan. Doble ang doktorado ko sa Western at Chinese medicine. Basta maniwala ka sa akin. Maniwala ka lang sa akin, Junhao. Xingxin. masakit. Tunog ng bituka. Humihina na. Hoy, Kung mamamatay ang tao, dapat buo ang katawan. Ano bang ibig mong sabihin sa paghiwa-hiwa mo? Huwag mong sirain ang swerte ng pamilya Lee. Inay, Hoy, Yanping, anong ginagawa mo? kung hindi ko mailigtas si Xingxin, hindi na rin ako mabubuhay. Ito, Junhao, nakikiusap ako sa'yo. naniniwala ako sa'yo. Aray. Hoy, Si Xingxin. Xingxin. Okay na siya. Mabuti. Napakaganda nito. Hoy, Yanping. Gising ka na? Xingxin. Sabi ng doktor, sobrang pagod ka. At labis na emosyon kaya ka hinimatay. Okay na si Xingxin. Magpahinga ka ng mabuti. Alaynan. Nga pala. Mahalaga ang post-operative care niya. Dapat hintayin muna siyang makapagpas ng gas bago kumain. Huwag muna siyang pakainin sa susunod na 2 araw. Sige, naalala ko na. swerte nitong maliit na ito. Ma, Li Shinshin, Lin Yanping. ako ang kamag-anak ng pasyente. Ikaw ang nag-opera sa bata kagabi. Sa prinsipyo, nilabag ninyo ang mga alituntunin ng ospital. Pero, sa emosyonal na aspeto, nailigtas ninyo ang buhay ng bata. Aray, pantay-pantay na lang. Nagpasya rin ng ospital na hindi na kayo pananagutan. Salamat. Napakaganda nito. Pero, yung mga gamot tulad ng anesthetics, kailangan ninyong bayaran ang mga ito. Magkano ba? Kasama na ang iba't ibang bagay, 350 piso. Mahigit 300 piso. Nanloloko ka ba? Mga 350 pesos ang kabuoang bayarin. Mahigit 300 pesos. Mangungotong ka ba? Kasama na rito ang lahat ng gastos ninyo sa pagpapa-ospital. Kung talagang nahihirapan kayo, maaari kaming magbawas ng bayarin. Pero sa huli, mga 200 pesos pa rin ang babayaran. Mag-isip-isip na lang kayo ng paraan. Sige. Bigyan niyo po kami ng ilang araw. Mag-ipon kami. Salamat po. Si Lin Yanping ang may gawa nito. Siya ang dapat umako. Binabalaan kita. Huwag mo siyang bigyan ng kahit piso. Ma, ano ba nang sinasabi niyo? Pamilya tayo. Bakit naghihiwalay pa tayo?
Ha? Parang napakadali lang kumita ng pera mo. Siya ay isang gastadora. Mahigit 300 pesos yan. Isang taon kang magtitinda ng prutas para lang mabawi yan. Ako na ang bahala. Yanping, Ilang daang piso lang naman yan. Matandang bruha. Kapag iniharap ko na sa'yo ang tunay na pera, huwag kang lumuhod para makiusap sa akin. Puwer. Ikaw, huwag mo nang pahirapan si Junhao. Sapat na yun para sa akin. ma. Hoy, Yanping, saan ka pupunta? Maghahanap buhay. Ano ka ba? Ang pera, ako na ang bahala. Hindi kita papayagang magtrabaho, ha? Oras lang. Makakapag-ipon ako para sa lahat ng bayarin sa ospital. Ha ha ha, hayaan mo siyang umalis. Madaling magyabang. Ese. Ma, Oh, ikaw na ang bahala kay Xingxin. Tandaan, huwag mo siyang pakainin. Patubig, huwag mo ring painumin. Yanping. Ma, Anong nararamdaman mo? Gusto kong makipag-usap sa inyong direktor. ikaw ba ang sumulat ng reseta na ito? Ah. You, director. Nitong mga nakaraang araw dito sa ating ospital, marami akong nakikitang pasyente na namamatay dahil sa biglaang brain hemorrhage. Napakahuli na ng teknolohiya ng ospital natin. Mahina ang medical staff. Ang mga batang doktor. Lahat sila pumupunta na sa provincial hospital. Director, maniwala po kayo sa akin. Kapag ginamit ang formula ko, kasabay ng rehabilitation therapy, sinisiguro ko, 80% ng mga pasyente sa ospital natin ay gagaling. Ang galing. Ginkgo biloba. Antelope horn. At chicken blood vine. Hindi lang ito nakakatulong sa pagpapadaloy ng dugo. Nakakabawas pa ng paralysis mula sa brain hemorrhage. Tama, Paano mo ito naisip? sa totoo lang po. Professional ako. Kapag kailangan ng ospital ng tulong, handang-handa akong tumulong. Maaari ko bang itanong, magkano mo ibebenta sa amin ang reseta na ito? 300. Kasama na ang lahat ng technical support pagkatapos. CJ, deal. Yanping, saan ka galing? Nabawi ko na ang lahat ng gastos natin. Talaga? Eldenet, TSK. Halos kalahating oras ka lang lumabas. Nakakuha ka na ng perang pangkalahating taon ng iba. Ikaw talaga, Lin Yanping. Magsisinungaling ka na lang. Wala man lang plano. paano kung maipakita ko? Kung maipakita mo, luluhod ako at tatawagin kitang lola. Sinabi mo yan ha. Lene, Oo, sinabi ko. Halos 70 taong gulang na ako. Isang salita, isang katotohanan. ma, huwag ka namang ganyan. Anak, huwag kang mag-alala. Hihintayin kong lumuhod siya at humingi ng tawad sa akin. CJ, may mga taong hindi naniniwala hanggat hindi nakikita ang katotohanan. Pagtatagumpayan kita ng buong puso't kaluluwa. Aray, Ha? Saan galing yan? Ano nang gusto mo? Panahon na para tuparin ang pangako mo. Ha? matanda na ang nanay ni Yanping. Papayagan mo talagang magmano siya sa'yo. Hoy, Peke ba yung pera na yan? di sumama ka sa akin para magbayad para malaman natin kung tunay o peke. Hoy, Yanping, saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Sandali lang ang lumipas. Ang galing mo naman. May kasanayan ako. Wala akong magagawa, wala. Sino ang nakakaalam kung saan nang galing yan? Baka galing sa masamang gawain. Wala kang pakialam kung saan ko nakuha. Talo ka, tanggapin mo. Ayaw mong aminin ang pagkatalo mo. Nanay mo ako. Ni minsan, hindi mo ako itinuring na manugang. Walang utang na loob. HMP. Dahil may kaya ka na, marumi ang pera mo. Hindi ako papayag. Ma, Ah, Doc, bakit po kayo nandito? Ginang Lin Yanping, kami po ay naniniwala na malalim ang iyong kaalaman sa medisina. Kaya naman, pinapatanong po ng ospital kung gusto ninyong manatili rito. Bilang direktor ng departamento, Direktor. Director, salamat po sa inyong kabutihang loob. Nagpapasalamat din po ako sa pagpapahalaga ng ospital sa akin. Pero hindi po iyon ang hangarin ko. Pasensya na po. sige, iginagalang namin ang desisyon mo. Pero, Pero kung may mahirap na kaso ang ospital, maaari niyo po akong lapitan anumang oras. Tutulong ako ng libre. Ay, ang ganda naman. Parang bumili kami ng reseta sa inyo. At kulang pa ang binayad namin. Wala po. Yanping. Yan pala, benta ng reseta ang pinagkakitaan mo. ito nga ang perang kinita niya sa pagbebenta ng Race Eta. May ganito kayong mabuting manugang. Tiya, kontento na po kayo. Mag-inang biyanan kami. Tiyak na pakikitunguhan ko siya ng mabuti. Sige na.
Hindi ko na kayo abalahin. Sana'y gumaling na ang bata. Salamat po. Ingat po. Ay, ang nanay natin ay 70 anyos na. Pero isang salita, isang gawa. Karapat-dapat ka bang pagmanuhan? Hindi ka ba natatakot mapag-initan ng kidlat? Ay, wag na ang pagmamano. Pero may isa akong kondisyon. Ano pa bang kondisyon ang sasabihin mo? Sa hinaharap, wag kang umasang gagastusin mo ang pera ko. Sige, sabihin mo. Ako na ang bahala sa pang-araw-araw na pagkain ni Sing-Sing mula ngayon. Ako ang magdedesisyon kung ano ang kakainin at iinumin niya. Gusto mo bang maging pinuno ng pamilya? Kung ayaw mo, CJ, kahit isang kusing sa kinikita ni Junhao, hindi ko kukunin. Gastusin mo kung paano mo gusto. Pero ang pagkain namin ni Sing-Sing, hindi ka pwedeng kumain kahit isang subo. Eh di huwag. Ang gusto kong kainin, ako ang bibili. Maghiwalay na tayo. Ma, Yanping, kailangan ba talagang ganito? Kailangang maghiwalay. Ma, Gising na si Sing-Sing. Sing-Sing. Uwi na tayo mula sa ospital, Sing-Sing. Kailangan mong kumain ng masasarap para bumalik ang lakas mo. salamat ma. Ang sarap na sarap ng adobo mong niluto. Masarap ba? Kung masarap, kumain ka pa. Ay, Ang ating Sing-Sing, ang sarap ng buhay mo. Mula ngayon, araw-araw kang lulutuan ng masarap ni Mama. Hindi maulit ang putahe bawat linggo. Sapat na ba ito, Elsan? Itatapon ko na lang yung kay Mama ha. Hoy, Ano ba iyan? ang dami pang tira. Sayang naman kung itatapon. Hindi sayang. Ayaw niya ng tirang pagkain. Bukas, lulutuan ko siya ng bago. Kakain pa si Junhao pag uwi. Kaunti lang niluto ko ngayon. Wala siyang parte. CJ, iiwan ko muna dito. ma, Ang aga mo pang natutulog. Aray, naipit ba? Tulungan kita, huwag kang mag-alala. Ang liit-liit mo. Gusto mo ba akong patayin? Anong nangyari? Ay, nanay, nahirapan siyang huminga dahil kumain siya ng karne ng patago. Kung hindi ko agad napansin, baka patay na siya ngayon. Sino ang naipit? Sa tingin ko, sinadya mo yan. Nanay, nagugutom ka. Ang daming karne, bukas siguradong mabubulok na yan. Sayang naman kasi. Kaya, pinilit kong kainin. Tingnan mo ang mga kabataan ngayon, di marunong magtipid kung wala ako sa bahay na ito. Napakadaming masasayang. Ikaw ba ang gumawa nito? May mas exciting pa mamayang gabi. Tara, pasok na tayo. Pasok. Ay. Ikawalo na to ngayon. Ay, ang sakit-sakit na. Ang hirap mo talagang alagaan. Ay. Itong matandang to, dahil lagi mong inaapi si Sing-Sing. Kailangan kitang pag-initan. Matanda na ang nanay ko. Hindi mo naman siguro kailangang pahirapan siya ng ganito. Hoy, ito, hindi ako yon ha? Huwag mo akong pagbintangan. Siya mismo ang sumira ng tiyan niya. Ilang pirasong karne lang naman yon. Hindi naman siguro aabot sa magdamagang pagtatae. Mahina ang tiyan at pali ng nanay mo. Mahina ang atay at bato niya. Bigla-bigla niyang kinain ang napakaraming mamantikang pagkain. Siyempre, hindi kakayanin iyon. Wala namang magyayaring masama, di ba? Okay na yan kapag nalinis na lahat sa pagdumi. Ano nang minamadali mo? Matulog ka na. Mainit pa rin, hipan ko pa. Nanay, may impeksyon na pala ang bituka at tiyan ninyo. Nagtae kayo kagabi, di ba? Hindi mo na kailangang mag-alala. Huwag kang magpanggap dito. Hoy, mabuti nga ang intensyon ko sa'yo. Magpaib ka na para mawala ang impeksyon. Baka maging ulcer pa yan. Magdudusa ka talaga. Lintik ka. Lin Yanping, naglakas loob kang sumumpa sa akin. Gusto mo yata akong mamatay ng maaga. Array. Mas mabuting pumunta na lang ako sa health center.
Sinsin. Kainin mo na ang pagkain. Pagkatapos, magbasa ka ng libro sa bahay. Aalis muna si Mama. Kainis na Lin Yanping. Itataboy kita sa bahay na ito balang araw. Inay. Nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo akong maglingkod sa'yo ng buong puso. Anong kalokohan yan? Nanay, ayaw mong pagamot kita. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka pumapayag. Ay nako, si Doktora Lin pala ito. Noong nakaraan, sa ating barangay, marami siyang pinagaling. Oo nga. At libre raw ang pagpapagamot para siyang santo. Nanay, maniwala ka sa akin. Ayokong maagang mawala ka. Kahit bugbugin mo ako, murahin mo ako, gagamutin talaga kita. Napakabait talaga ng manugang na ito. Mukhang hindi siya pinagkakatiwalaan ng biyenan. Lin Yanping, anong daya-daya ang ginagawa mo? Gastroenteritis lang ito. Gusto mo ba akong patayin? Nanay, kung ayaw mong magtayo ako ng klinika, hindi na lang ako magtayo. Ako, nag-aalala lang ako sa kalusugan mo. Ang kalusugan mo ang mahalaga. Hindi ko pwedeng pabayaan ang nararamdaman mo. Ako, dahil lang sa pagpapagamot sa mga tao sa barangay. Mali ako, nanay. Nako, Tia Wang, ang manugang. Nagpapagamot lang naman sa ating barangay. May problema ka ba? Anong problema ang mayroon ako? Hindi naman napupunta sa akin ang pera niya. Nakikita mo ba? Dahil libre ang pagpapagamot ng manugang. Ginagamit ng biyenan ang moralidad para pilitin siya. Nako, napakasakim. Ang manugang ay tumutulong sa mga may sakit. Malaking biyaya yan sa pamilya ninyong Lee. Wala ka bang awa? Matandang ito. Totoo yan. Itong matanda. Sobra na. Itong matanda. Nako, tama na. Tama na. Wala na akong pakialam. Nanay, pumapayag ka na ba na magtayo ako ng klinika? HMPH, Lin Yanping, ang galing mo. Nagpanggap ka pa. Nanay, sa pagtatayo ko ng klinika, kulang pa ako ng ilang gamit. Kulang ang pondo. Pwede bang kunin natin ang iyong ipon? Para tulungan ako. Ano? Nasa'yo na lahat ng pera ni Junhao. Mas masahol pa ang kinakain ni Singsing kaysa sa aso. Para saan mo itinatago ang napakaraming pera? Ha? Gusto mo yata bumili ng disenteng kabaong para sa sarili mo, no? Ikaw. Nanay, maraming tao ang nakatingin. Ay naku, gusto ko lang na lahat ng tao sa baryo ay may kakayahang magpagamot. Malapit nang magbukas ang klinika. Hindi ko ito pwedeng bitawan, inay. Ay, Tia Wang, ang manugang mo naman ay kulang-kulang lang. Sa mga upuan at mesa, suportahan mo naman at tulungan. Pwede ba? Totoo naman. Pagtanda mo, manugang mo rin ang mag-aalaga sa'yo. Para sa mga anak dapat gastusin ang pera ng matatanda. Itinatago mo pa para mangitlog. Ibigay mo na sa kanya. Ay, anong kasalanan ang nagawa ko sa nakaraang buhay? Sige, ibibigay ko na. Inay, Ito lang ba, ang halaga nito? Wala na akong iba. Bigyan mo pa, bigyan mo pa. Hoy, magnanakaw ka ba? Hay. Salamat, inay. Sana'y hindi ka mamatay ng maayos. Ito ang klinikang pangarap ko talagang magkaroon. Hindi ko inakala na magkakatotoo ito noong dekada 80. Halos kumpleto na. Magbubukas tayo sa isang mapalad na araw. Mga kababayan, Mga kapitbahay, ibigay nyo na sa akin ang mga sobra. Pagkatapos kolektahin, isinuot niya sa bulsa. pero tayo ang magbabalik ng pabor sa susunod. Ang galing ng diskarte niya ah. bibigyan ko siya ng trabaho. Hala, huwag mong kunin yan. Kailangan ko pang italayan. Ma, kakakumpis ka lang ngayon. Sobrang busy si Yanping. Tulungan mo siya. Tutulungan ko siya. Halos lahat ng pondo ng klinika ay galing sa akin. Kailangan kong mabawi ang lahat ng ginastos ko. Hoy, Simula nang magbukas siya ng klinika, ang health center natin, naging napakatahimik na. Ano ba naman yan? Dahil lang sa pinromote ko siya. Dahil sa respeto nila sa akin. Kaya sila naniniwala sa kanya. Pero magaling naman talaga siya ah. Tingnan mo ang mukha mo, gumaling na ng lubusan. At simula nang ginamit yung ointment niya, pumuti at lamambat pa ang mukha mo. Maganda nga talaga yung ointment. Samantalahin natin ang pagbubukas ngayon, humingi ulit tayo.
Mga kababayan, nagbukas na ang klinika natin ngayon. Ipamimigay ko ng libre ang health handbook. Halika. Pumila kayo para makuha. O sige sige, maganda ito, maganda. Meron para sa lahat. Dito, akin na yan. Bigyan mo ako ng isa. Ako. Dr. Lin, ang bayad sa pagpapaimprenta. Tingnan mo. Ay, huwag kang mag-alala, babayaran kita. Sige sige sige. Ayos walang utang na loob na anak. Sarap lang ng buhay ang iniisip. Wala kang pakialam kung mabuhay ako o mamatay. Oo. Libre. Lahat ay libre. Tingnan ninyo, halika. Oy, sino ba yan? Walang hiyang anak ka. Sarap mo lang ang iniisip mo. Wala ka nang pakialam sa akin. Ito ang aking tunay na ama, laging lasing at sugal. Pinatay ang asawa, ipinagbili ang anak, ang pinakamasamang ama sa buong mundo. Lin Yanping. Malaki na ang negosyo mo. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Pamilya. Patay na ang nanay ko. Anong karapatan mong sabihin pamilya ka? Ang ganda-ganda mong bata. Hindi mo na nga kilala ang sarili mong ama? Hoy, Tatay, bakit hindi ka man lang nagpaalam? Halika, pasok ka at uminom ng tubig. Huwag na. Sa paningin ninyo, wala na akong halaga bilang ama. bakit mo sinisigawan ang anak ko, ha? Matanda kang gago ka, huwag kang magmalaki. HMP, Wang Guifen. Umalis ka. Wala kang pakialam dito. kung gusto mong murahin ang anak mo, sa bahay mo gawin. Pero ang anak ko, makikipagpatayan ako sa'yo. Ma. Huwag mo siyang tawaging tatay. Hindi siya karapat-dapat. Yanping, huwag kang ganyan. Ano bang mali sa sinabi ko? Ano ba ang pakay mo dito? Kung ganoon nakalaki ang negosyo mo, dapat mong gampanan ang tungkulin mo. Pera ang habol mo, di ba? Paumanhin, wala. Hoy, ako ang ama mo. Dapat mo akong sustentuhan. Tungkulin mo yan. Binigyan na kita ng pera dati. Kahit si Junhao ay nagbigay sa'yo ng hindi ko alam. Napakarami na. Natalo mo lang lahat sa sugal. At ngayon, kami pa ang sinisisi mo. May ganoon palang ama, sagador pa, hihingi pa ng pera sa anak, napakawalang hiya. Tama. Napakasama talaga. Tumahimik kayo. Ako ang ama niya. Nararapat lang na ako ang sustentuhan niya. Ano bang pakialam ninyo? Mga pakialamero. Heto ang sasabihin ko sa'yo. Umalis ka na ngayon din. Baka ipatawag ko ang pulis. Hoy, walang utang na loob. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, ako. Guguluhin ko ang tindahan mo. Ako. Hoy, bahay ko ito. Wala akong pakialam sa mga problema ng pamilya ninyo. Bahay ko ito, subukan mo lang. Ang dami pala ng mga tagapagtanggol ko. Ikaw. Sige. Titingnan ko kung paano mo pa. Papatakbuhin ang klinika mo. Tabi. Mukhang mahirap din pakisamahan ang tatay na ito. Doktor, kami ang nagkamali noon. Huwag mo nang isipin iyon. Dinala ko ang anak ko para humingi ng tawad. Magsalita ka. Pasensya na. Napakapabayang paghingi ng tawad. Hindi. Binibigyan kita ng pagkakataon. Huwag kang magmalaki. May lagnat pa ang bunso namin. Pwede bang dahil sa bata, pabayaan mo na ang ugali mo? Sige. May lagnat ang bata. Oo, kahapon pa. Naggamot na rin. Ay, pero hindi pa rin bumababa ang lagnat. Bakit hindi ninyo dinala sa ospital? Hindi. Sa ospital, ang pera ay parang papel na lang. Sino ang makakaya? At saka, babae lang naman yon. Gusto mo bang ibenta ko lahat para ipagamot siya? Imposible. Anong klaseng pag-iisip yan? Hindi ba tao ang babae? Hindi napapatingin ang babae. Hoy, huwag kang. Huwag ka nang magsalita. Yan, Ping. 3 ang anak naming pinapakain. Talagang mahirap. Tingnan mo. Anong tingin-tingin? Noon, libre ang konsulta. Ngayon, bukas na ang tindahan. Wala nang libre. Kung gusto ninyong magpakonsulta, bayad muna. Dalhin ninyo ako. Viral myocarditis ang sakit ng bata. Hindi tama ang gamot na iniinom niya. Dok, anong gamot ang dapat? Pumunta ka sa health center, bumili ng antiviral na gamot. Hindi. Magkano kaya ang gamot na yon? Hindi ko alam dito sa inyo. Pero hindi mura ang antiviral na gamot.
Hindi mura. Bakit wala kayong pambili ng gamot? Sa totoo lang, Doc Lin, ilang araw na kaming walang makain. Inay. Ano ba yan? Ganyan na nga ang kalagayan ninyo. Gusto nyo pa ng lalaki. Para saan pa ang anak? Para maghirap dito. Magpagamot ka na lang. Huwag kang makialam sa ibang bagay. Kung hindi dahil sa bata, kahit lumuhod ka pa, hindi ako pupunta. Ikaw, Huwag ka na kasing magsalita ng ganyan. hindi naman namin kayang bumili ng gamot. Kung mamamatay talaga, maikli lang ang buhay ni Ernie. Tatay. Huwag naman, kailangan natin siyang iligtas. Anak mo yan. Paano natin ililigtas? Kung may paraan ka, ikaw ang maghanap ng pera. 3 naman ang anak nating babae. Hindi naman nawawalan ng isa. Hindi naman nawawalan. Tao ka pa ba? Binabalaan kita. Huwag kang makialam sa buhay namin. Naririnig mo ba? Umalis ka na. Doc Lin, pasensya na. Nasayang lang ang pagod mo. Ayos lang. Nanay ni Ernie. Nanay ni Ernie. Hawakan mo muna itong pera. Hindi ko pwedeng tanggapin ang pera mo. Ituring mo na lang na hinira mo sa akin. Kapag meron ka na, saka mo na lang bayaran. Hindi pwedeng patagalin ang sakit ng bata. Salamat, Doktora Lin. Ay, huwag ganyan. Tara, tayo na. Tumayo ka muna. Nanay ni Ernie, tandaan mo, ang lalaki hindi dapat palaging pasunurin. Kapag masyado mong pinagbibigyan, lalo lang siyang magiging gago. Ano ka ba? Tayong mga babae, dapat may dignidad sa buhay. Hindi para sa iba, kundi para suportahan ang ating mga anak. Tandaan mo yan, ha? Naaalala ko. Aalis na muna ako. Aalis na ako, ha? Salamat, Doktora Lin. Walang anuman. Ergo Uzi, samahan mo si Doktora Lin. TSK. Hindi na kailangan. Ang lalaking hindi mabuti sa asawa, hindi yayaman. Alam mo na ba kung bakit ka mahirap? Ikaw, Hoy, may utang na loob tayo kay Doktora Lin. Magpakabait ka naman. Samahan mo na siya. sige na, sasamahan kita. Aalis na ako. Ingat po kayo, Dr. Lin. Madilim na kasi. Baka ka makagat ng asong gubat. Baka isisi pa sa amin. Ang asong gubat, hindi ko takot. Ang manyakis, ibang usapan. Hoy, sandali. Ano pa ba ang gusto mo? Kung sinasamahan mo na ako, ihatid mo na ako hanggang sa bahay. Bakit naman? Hindi mo na kailangang bayaran ang hiniram mong pera. Ganito na lang, ihatid mo ako. Deal? Sige, tara na, tara na. Dr. Lin, ikaw ay isang doktor. Dapat panindigan mo ang sinabi mo. Mas mabuti pang gumawa tayo ng kasulatan. Ikaw namang lalaki, parang isang reklamador na laging may say. Wala akong papel at panulat dito. Pagdating sa bahay, doon na lang tayo gumawa. Sige. Hoy, ano pang hinihintay mo? Lumabas ka. Naglalaro ka ba ng Ninja Turtles? Aray. Ano ba? Kanino ka nagsasalita? Sa hindi tao, sigurado. Hindi tao? Ito, sa gabi, nakakita ako ng multo. Lin Yanping. Ibabalik ko na lang ang pera. Ikaw na lang ang umuwi. Hoy, Lalaki kang matangkad. Bakit ang duwag mo? Lin Yanping, bitawan mo ako. Lumabas ka na. Nako, Hindi. hindi ba't ito ang tatay mo? Bakit mo sinabing hindi tao? Sino ang tinatakot mo? Sino ang nang-intimida sa'yo? Tao ba siya? Giliw. Nagpapapansin ka? Sino sa atin ang walang hiya? Sumusunod ka ng palihim sa akin. Gusto mo ang pera ko, di ba? Huwag mong kalimutan. Ako ang ama mo. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, hindi ka makakaalis dito. Aray. Sayang, yung pera ko, ipinahiram ko na sa kanila. Kung gusto mo talaga, tanungin mo sila kung kailan magbabayad. Hoy, hindi ba't sinabi mong hindi na kailangang bayaran? Niloloko mo ba ako? Gago kang ama, narinig mo ba? Ito. Mahirap singilin ang perang ito. Huwag mo akong tingnan. Hindi ako pakialam kung kanino mo hiniram ang pera. Dapat mong alagaan ako. Hindi kita pipilitin. Bigyan mo lang ako ng 50 piso. Aalis na ako agad. 50. 50 piso, sapat na yan para sa isang buwang pagkain ng karne ni Singsin sa amin. Kung ibibigay ko sa'yo, sayang lang. Oo nga, huwag mo siyang bigyan. Ito.
Sa ngayon, hinahabol na ako ng mga loan shark. Wala na akong takbuhan. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, maghihintay ako sa'yo. Hindi ka rin makakaalis. Ergaw, nakita mo ba? Kung hindi ako makakauwi ng ligtas ngayon, ang perang hiniram mo sa amin. Talagang kailangan mong bayaran. 20 piso, pero yan na ang pangkain namin sa loob ng kalahating taon. Halika, hawakan mo. Tutulungan kita. Umalis ka na, matanda. Parang isang babaeng nagwawala ka rito, nakakadiri ka. Sino ka ba? Huwag kang makialam, umalis ka. Hinahamak mo pa ako. Huwag mong isipin na dahil matanda ka na, hindi kita mapapalo. Oo, hinahamak kita. Ano ngayon? Anong gagawin mo? Suntukin mo ako. Papatayin kita. Papatayin talaga kita. Nahuli kita. Bitawan mo ako. Dalawang lalaki ang nag-aaway, parang mga babae. Bitawan mo. Sinaksak mo ako. Bitawan mo. Sayang, wala akong smartphone. Kung hindi, kukunin ko to at ipopost sa internet. Siguradong magiging viral yan. Nandito na ako. Yanping. Ang tagal mo. Okay lang ba ang bata? Okay lang, myocarditis lang. Binigyan ko sila ng 20 piso. Pambili ng gamot para sa bata. Hoy, binigyan mo sila ng pera. Lin Yanping, nababaliw ka ba? Isa ka lang manggagamot na naglalakbay. Gusto mo pang maging manggagamot na bayani. Akala mo ba'y santo ka na? Nanay, mabuti naman ang ginawa ni Yanping. Ano ba yung ginagawa mo? Akala mo ba'y hangin lang ang pera mo? Ginagamit niya ang pera mo para tulungan ng iba. Ang perang kinikita niya, sa kanya lang napupunta. Siraulo ka ba talaga o nagpapasiraulo ka lang? Ako ba ang makikisama kay Junhao? O ikaw ang makikisama sa kanya? Hindi ka ba titigil hanggang hindi mo kami pinag-aaway? Hanggang sa huling hininga mo, hindi ka mapakali. Yanping. Mali ang termino mo. Dapat. Di ka makontento ang tamang termino. Wala ka talagang utak. Noong buntis ako sa'yo, sana'y sinakal na lang kita. Lola, paano mo sasakalin sa tiyan? Kailangan mo nang ipanganak bago masakal. Tama, Siksinsin. Nakakatakot talaga ang walang pinag-aralan. Wala na, wala na. Lahat kayo dito sa bahay. Lalabanan niyo ba ako? Ang kabutihan ko, ginagawang masama. Ayoko nang mabuhay. Nanay. Huwag mo nang hanapan ng mali si Yanping. Mas malaki na ang kinikita niya kaysa sa akin. Saan niya gagastusin ang pera ko? May maganda ba kayong maihahandog sa pamilya ninyong Lee? May mga magagandang bagay ba kayo sa pamilya Lee? Pa, ano pong nangyari? Ikaw talaga, walang utang na loob. Ikaw ba'y naghanap ng taong papatay sa sarili mong ama? Hoy, linawin mo nga. Ikaw ang sumusunod sa akin. Kung hindi mo ko sinundan, masasaktan ka ba? Ikaw talaga, hanap ka ng gulo. Yanping, anong nangyari? Ayaw mong magbigay ng pera, no? Ang pamilya Lee ninyo, kailangang magbayad sa akin ng kompensasyon. Bahala na kayo. Matanda ka na, wala ka bang hiya? Ha, bakit kami magbabayad ng kompensasyon sa'yo? Ang anak kong babae, isang malaking punong pera, ibinigay ko ng libre sa'yo. Hindi ba, dapat kang magbigay sa akin ng konting bayad? EWW. Noong ipinagbili mo ang anak mo, nabigyan na kita ng dote, 200 piso para sa'yo. Gusto mong maningil? Sige, ibalik mo ang 200 piso. Anong dot? Huwag kang magkunwaring tanga. Ang tanga kong anak, lihim na binigyan ka ng pera. Huwag mong isiping hindi ko alam. Kung hindi mo ibabalik ang pera, kunin mo ang anak mo. Hindi namin siya kailangan, ni hindi makapag-anak ng lalaki. Hindi pa kita sinisingil, mabuti na yon. Ma, ano pong sinasabing nyo? Si Yanping ay hindi kalakal. Na pwedeng ipagbili ng basta-basta. Asawa ko siya. Dahil pinakasalan niya ako. Walang sinumang makakakuha sa kanya. Walang sino mang pwedeng kunin si Mama. Tatay, ibibigay ko ang pera. Pero sana ay, huwag mo nang guluhin si Yanping sa hinaharap. Junhao. Ganito lang kaliit ang pera, para kang nagbibigay sa pulubi. Ayaw mo, edi huwag. Ayoko pang ibigay. Lumabas ka na ngayon din. Kung mananatili ka pa rito, pupunta na ako sa security. Ayaw kong umalis. Aray, ito ang aking tunay na anak na babae. Sino ang may lakas ng loob na arestuhin ako? Matandang walang hiya. Ngayon pa lang, lalabanan kita hanggang dulo. Hintayin mo lang. Pupunta na ako sa security ngayon din. Hoy!
Bakit mo ako hinahadlangan? Naku, ang mga problema natin sa pamilya. Ayaw ng security na makialam dito. Sa huli, kakampi pa rin siya sa kanyang tunay na ama. Ang pamilya Lee ay hindi nagbibigay ng limos. Gusto nilang buhayin natin ang buong pamilya nila. Kahit na bago pa lang ang aking clinic, pero walang problema na buhayin ang isang ama. Seryoso ka? Siyempre, tumayo ka muna. Ikaw ang aking ama, pwede ba akong manood lang? Na matulog ka sa kalye? Tumira ka na lang dito ng payapa. Ang laki pala ng klinik na ito. Dito ka na nga tumira. Nako, Tulungan mo akong mag-compute ng pera. yan ang tama. Dapat noon pa inalagaan mo ang iyong ama. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Kakabukas lang kasi ng klinika. Kulang tayo sa tauhan. Wala naman iba. Tulungan mo lang ako maglinis. Hindi naman masyadong mabigat yon, di ba? Tutal pera ko naman ang kita. Wala namang problema kung magtrabaho ako. Sige. Okay. Pirmahan mo na. Ha, pirmahan. Siyempre naman, paano kung kunin mo ang pera? Tapos iwanan mo na ako. Hindi ako aalis. Nag-iisip ka lang ng masama. Hindi pwede yon. Isang beses mo na nga akong ipinagbili eh. Dapat malinaw ang usapang pera kahit mag-ama. Iba't iba ang usapan. Sige, pipirma na ako. Ayos, pa. Dito ka na lang tumira ng maayos. Singsin, halika. Dadalhin ka ni nanay sa masarap na pagkain. Okay. Nakita mo. Sa huli, asukal na hindi natutunaw talaga siya. Sa huli, ibinigay niya ang kita sa tunay niyang ama. Wala tayong makuhang kahit anuman. Ma, sariling kita yan ni Yanping. Bahala siya kung paano gagastusin. Huwag na kayong mag-alala. Ikaw, yang duwag mong yan. Bakit ikaw ang naging anak ko? Isang walang kwentang lalaki. Galit na galit ako sa'yo. Wala kang silbi. Nanay! Anong gagawin natin dito? Dadalhin ka ni nanay para makakita ng kayamanan. Ha? May kayamanan? Halika. Phew. Ha? Are, Dr. Lin, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Erhu. Ihiramin ko muna ang kayamanan mo. Ha? Tay, umupo ka muna sa tabi. May pasyente pa tayong darating. O sige, dyan ka na umupo. Ay naku. Hoy, Erhu. Klinika ito. Bakit ka nagdala ng baboy dito? Doc Lin, tingnan mo naman itong alaga ko. Isang linggo nang ayaw kumain. Halos 10 kilo na ang nawala sa kanya. May sakit kaya ito? Erhu, ano ba? Doktor ako ng tao. Hindi veterinaryo. Hindi ko kayang mag-ayos ng baboy. Parang tao rin naman itong alaga ko. Doc Lin, tulungan mo naman ako. Mahigit 10 taon na itong kasama ko. Mas mahal ko pa ito kaysa sa asawa ko. Sa katapusan ng taon, ito ang inaasahan kong pagkakakitaan. Ikaw lang ang doktor sa lugar namin. Huwag kang mag-alala. Kapag gumaling ang alaga ko, doblehin ko ang bayad. Naku, Tay. Tatanggapin ko kaya itong kaso. Oo naman, tanggapin mo. Huwag mong kalimutan, doktor ka. Hindi importante ang pera. Dapat maging mabait ang isang doktor. Sige, susundin kita, Tay. Titingnan ko na lang. Salamat, Doc Lin. Sige, titingnan ko. Ano ng problema, Day? Halika rito. Tay, hindi. Hawakan mo muna itong baboy para sa akin. Tulungan mo ako, bilisan mo. Tay, hawakan mo muna ang baboy na ito para sa akin. Tulungan mo ako, bilisan mo. Ako, paano ko hahawakan? Ang baho, paano ko hahawakan yan? Ako na. Aray ko, Tay, hawakan mo para sa akin. Magtuturok lang ako, okay na to. Heto, hawakan mo. Hard. Mukha bang may sakit ang baboy na to? Ang likot-likot pa nga. Bilis. Ayos na, dalhin mo na sa bahay. Salamat, Dr. Lin. Walang anuman. Oy, hindi ka pa nagbabayad. Nako, nagmamadali ako, nakalimutan kong magbayad. Dr. Lin, pwedeng samahan mo ako sa bahay para makuha ang bayad? Ay, baka may dumating na pasyente dito sa klinika ko anumang oras. Hindi ako pwedeng umalis. Ganito na lang. Papuntahin ko na lang ang tatay ko para makuha ang bayad. CJ, Tay, samahan mo na lang siya kapag nakuha mo na ang pera. Sa iyo na lang muna.
Sige, sige. Aalis na ako ha. Hoy, Hay naku. Handa ka na ba, Tay? nako, ang baby ko. Ay nako, ang aking mahal. Kuya, habulin mo. Nako, nadapa ako kanina eh. Wala na akong lakas para habulin yon. Ikaw ang malakas at bata pa. Ikaw na ang humabol. Kung mawala ang aking mahal, wala ka nang makukuhang pambayad sa pagpapagamot. Wala kang makukuhang kahit ano. Hoy! Aray ko po. Di mo ba alam kung paano maglakad? Aray, ang sakit. Bulag ka ba? Sinadya mo yun, no? Di totoo. 1.5 ang grado ng mata ko. Ikaw ang bulag. Ay nako, ang aking mahal. Di na rin ako makakauwi. Bless you. Ikaw naman ang nagpal-AS sa baboy. Wala akong kinalaman dyan. Ibigay mo na ang pambayad sa pagpapagamot. Ha? Nawala na ang aking mahal. Hihingi ka pa ng pambayad? Teresa Clinica. Pag-usapan natin to. Hoy, may sakit ba lahat sa inyo sa baryo? Hilahin ang buhok. Bitawan mo ako. Bitawan. Aray ko. Ano nang nangyari? Loko ka. Loko ka talaga. Wang Erhu, grabe ka naman. Paano mo nagawang ganyanin ang tatay ko? Mabuti pa nga yan. Nawala ang aking mahal. Gusto ko na siyang patayin para magkasama sila sa hukay. Hoy, di ka ba natatakot na tamaan ng kidlat sa sinasabi mo? Ikaw ang nagpal-AS sa baboy. Tapos isisisi mo sa kin. HMP. Mukhang itong pera. Mukhang ikaw na ang magbabayad niyan. Hoy, Erhu. Ano ba ang ibig mong sabihin? Mabuti nga ang loob kong gamutin ang baboy mo. Mali pa ba ang ginawa ko? Ikaw pa ang may ganang magsabi niyan? Hindi naman ganun kabilis tumakbo ang alaga ko dati. Pagkatapos mong mag-iniksyon, bigla na lang nagwala at nagsipaan. Parang binigyan mo ng droga. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Sa tingin ko, ayaw mo lang talagang magbayad ng bayad sa paggamot. Bakit ako magbabayad? Nawala na nga ang baboy ko. Dapat kayong dalawa ang magbayad nito. Magbabayad ako sa'yo? Walang hiya ka. Gusto mong lokohin ako? Wala kang pag-asa. Hala, ano ba to? Hindi mo ba ako kilala? Kilalang kilala ako sa lugar na ito. Kapag nagwala ako, kahit sarili ko sinasaktan ko. Aray. Per, tingnan mo naman itong klinika ko. Kakabukas lang, wala talaga akong ganong kalaking pera ngayon. Pwede namang magbayad ako, pero yung deadline, pwedeng pahabaan mo ng konti. Hindi pwede. Kung wala kang pera, nandyan naman ang tatay mo. Mag-ambag kayong dalawa. Hoy, Wala akong kinalaman dyan ha. Wala rin akong pambayad. Tay, magkano pa ba ang pera mo? Wala akong pera. Tay, ikaw naman. Yung kinita ko nitong nakaraang araw, pinambili ko na ng pampalakas para kay Singsing. Sa ngayon talagang, hindi ko mababayaran. Kailangan nating, Paalisin muna itong gulo-gulo. kunin mo muna ito, pandagdag. Aray, ano ba ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Kung kayong dalawa ay hindi talaga mag-ama, hindi na kayo magbabayad? Hoy, hindi naman kami. Aray, anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Ang bagal-bagal ninyo. Kung sasabihin ko sa inyong dalawa, kung hindi kayo tunay na ama at anak na babae, hindi mo babayaran ng perang ito? Hoy, hindi kami. Tatay, ikaw, Huwag mo akong tatawaging tatay. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang mag-ayos ng kalat mo. Hoy, Dr. Lin, ano ba ang ibig sabihin nito? Siya ang tatay mo, di ba? Hindi ba kayo nagtutulungan para lokohin ako? Kung tatakutin ninyo ako, hindi tumitingin ang aking patalim. Bossing, makinig ka sa akin. Ako ay tumutulong ako sa tama, hindi sa kamag-anak. Ang usapang ito, kasalanan ni Yanping. Kung hindi siya nag-iniksyon, hindi tatakbo ang baboy mo. Tama ba? Kaya nga, lahat ng responsibilidad, nasa kanya lang. Sa kanya ka humingi. Huwag sa akin. ha. Kung may lakas ng loob ka, putulin mo na ngayon ang relasyon ninyong mag-ama. Kung hindi, huwag kang umasang makatakas. Sige. Ngayon din, puputulan ko na ang aming relasyon bilang mag-ama. Mabuhay man siya o mamatay, wala na akong pakialam. Itay, Tapos na ang pagsulat. Sige, umalis ka na. Sige. Tandaan mo, sa kanya ka humingi ng pera. itay. Hoy, Wang Erhu.
Talagang kailangan kitang pasalamatan. Nalutas mo ang malaking problemang ito para sa akin. Walang anuman, matagal ko nang ayaw sa kanya. Heto ang bayad sa'yo. Kunin mo. Dr. Aline, hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Bagamat mahilig ako sa pera, hindi naman ako taong walang pakikasama. Huwag, isang baboy pa ang nasayang. Naaga na ng tropa ko ang baboy. Kunin mo na rin ito. Pagod na pagod ka ngayong araw. Umuwi ka at magpahinga ng maayos. Kailangan ko na ring umuwi agad para sabihin sa asawa ko ang magandang balitang ito. Aalis na ako. Sige. Palem. Haha, Yan Ping, parang sobra naman ito. Sa kanyang klase ng tao, hindi kailangang magpatawad. Yan Ping, salamat sa hirap na pinagdaanan mo. Bakit bigla mong nasabi yan? Alam ko, lahat ng ginawa mo ay para sa pamilya natin. At itinuring mo si Xingxin na parang tunay mong anak. Kasalanan ko, wala akong kakayahan. Hindi ko kayo mabigyan ng magandang buhay. Hindi yan mahalaga. Basta't magkasundo at malusog. Ang pamilya natin, masaya na ako. Sapat na iyon. Wala akong nakita. Tuloy lang kayo. Ang liit-liit, ang dami namang alam. Matulog na tayo. Halika. Yung kapitbahay nating si Ate Zhang, may apo na naman. Pangalawang kasal din daw. 3 taon na silang magkasama. 2 malulusog na lalaki na ang apo. Ay, wala tayong swerte. Nanay, sapat na sa akin si Xingxin. Ayoko ng anak. Huwag mong isisi kay Yan Ping. Sige, hindi ko na kayo pipilitin. Masama ang pakiramdam ni Yan Ping. Inumin mo ang sabaw ng manok. Bakit bigla kang naging mabait? Ibigay mo na lang kay Xingxin. Halika. Ay, hindi siya pwedeng uminom. Ba't bigla kang naging mabait? Uminom ka na, Xingxin. Hoy, hindi siya pwedeng uminom niyan. Ang ibig kong sabihin, masama sa kanya ang sobrang pag-inom. Sa nanay mo na lang ibigay. Lola, gumawa ka ng chicken soup. Bakit ang daming black pepper? Anong black pepper? Wala tayong black pepper sa bahay. Matagal na akong hindi bumibili niyan. Yung maitim na yon, ano yon? Anong pinagsasasabi mo? Ito. Apog na arsenic pala ito. Ha? Ma, Ano ba talaga ang nilagay mo rito? Ha? Ano yan? Naniniwala ka sa sinasabi ng bata? Dahil bata siya, hindi siya nagsisinungaling. May apog na arsenic dito. Nakalalason ito, alam mo ba? Ma, nilagyan mo ng arsenic yung iniinom ni Yan Ping. Gusto mo ba siyang patayin? Gago ka. Panlalaking panlalaki ito. Hirap na hirap ako para makuha ito. Napaka-ignorante mo talaga. Hindi lang ito nakakapagpalaki ng tight. Ang lason nito, pwedeng magdulot ng kapansanan sa sanggol. Wala nang pag-asa talaga. Yan Ping. Pasensya na, Yan Ping. Kasalanan ko lahat ito. Kaya nagpasya akong lumipat tayo. Para maiwasan ang mga gulo. Hindi kasalanan mo. Kasalanan ito ng makalumang pag-iisip. Hay, may umiiyak. Parang doon sa banda. Isang inabandonang sanggol. Isang buwan na tayong naghahanap, paano't wala pa ring nag-aangkin sa batang ito. Maraming inaabandonang sanggol sa baryo taon-taon. Kaya hindi na nakakagulat. Kailan kaya mawawala ang lumang pag-iisip na mas mahalaga ang lalaki? Kawawa naman ang mga batang ito. Hay, kung sakaling walang mag-ampon, tayo na lang kaya ang mag-alaga? Ayoko. Hoy, ano nang ginagawa mo? Nanay, tama na. May isa ng babae sa bahay. Dadagdagan mo pa ng isa pang palamunin. Anong ipambubuhay mo? Ako ang magtatrabaho at magpapaaral sa kanya. Hindi ako hihingi ng kahit piso sa pamilya mo. Walang kwenta. Walang kwenta. Nagmamagaling ka pa. Inay, Mauubos nyo ang yaman nyo dahil sa kanya. ako na ang magpapakain. Matulog ka muna. Buong gabi kang gising kahapon. Hindi pwede. Hindi ito magandang paraan. Hanggat nandyan ang nanay mo, mapapalayas din ang batang ito. Kaya kong bantayan. Huwag kang mag-alala.
Alaynan, may naisip akong paraan. Para mapapayag natin ang nanay mo na panatilihin ang bata. Pero, baka kailangan mong magtiis ng konti. Sige, sabihin mo, anong paraan? Basta maipanatili lang ang bata, okay lang sakin ang magtiis. Talaga? CJ, ganito na lang ang gawin natin. Desisyon na ito. Nako, Junhao. Paano na ako mabubuhay kung mawawala ka? Saklolo. Ano ba yan? Anong kaguluhan yan sa kalagitnaan ng gabi? Ma, tingnan mo. Anak, ano nang nangyari sa'yo? Bakit ganyan kadilim ang mata mo? Parang malapit nang mawala. Anong sinasabi mo? Kaninang umaga ay maayos pa siya. Bakit bigla na lang? Anak, anak ko, anong nangyari sa'yo? Anak, huwag kang magkaroon ng anuman. Hindi ba't marunong kang magsuri ng sakit? Anong hinihintay mo? Tulungan mo na siya. Marunong lang akong magsuri. Ng sakit ng mga buhay na tao, hindi ko alam ang mga bagay sa kabilang buhay. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magkunwaring bingi at pipi. Ikaw, ipaliwanag mo ng maayos. Kanina, pumunta kami ni Junhao para bumili ng prutas. Para makatipid ng oras, dumaan kami sa maliit na daan. Dumaan kami sa isang sementeryo. Tapos bigla na lang si Junhao. Nanginginig ang buong katawan. Sumisigaw pa siya na, giniginaw ako. Ang lamig. Tapos, anong nangyari? Tapos, nagsimula na siyang magsalita ng kung ano-ano. Sabi niya, hindi ako nagpapahalaga sa lalaki kaysa babae. Hindi iyon kasalanan ko. Ma! Hindi iyon kasalanan ko. Mabuti naman ako sa kanya, di ba? Baka kasalanan ko ito, at ang anak ko ang pinagbabayaran. Anak ko. Diyos ko. Kung may lakas ka, sa akin ka. Tama, siya na lang ang natitirang dugo ng pamilya Lee. Hindi na siya pwedeng magkasakit pa. Ay, naku. Ay, naku. Ngayon, Wala na tayong magagawa kundi subukan ang lahat. May makukulam di ba sa baryo? Kunin mo siya. Ito na ang huling pag-asa natin. Pwede ba nating subukan? oo, tama. Bilisan mo, kunin mo siya. Diyos ko. Mamamatay na si Junhao. Maria. Ay, pagod na ako. Ayos ang pag-arte mo ha. Ang hirap palang magpanggap na may sakit. Yung dugo ng kalapati kanina, muntik na akong masuka. Haay. Sunod na eksena, papasok na si Yuxi uli. Sumakit ang mukha ko sa kakaiyak. Sino? Sinong nagpapanggap na multo? Kainis. Lahat kayo dapat mamatay. Sino ka ba? Hoy, babalaan kita. Ilang dekada na akong nabubuhay sa mundong ito. Lahat na ng hirap ay nadaanan ko na. Huwag mo akong takutin. Nay, hindi mo na ako nakikilala. Array, tulong, multo. Nanay ni Shinshin. Huwag mo akong takutin. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Pangako, magiging mabuti na ako kay Shinshin. Huwag mo akong dalawin. Nakakalungkot na mag-isa. Gusto kong samahan ako ni Junhao. Huwag. Kailangan pang alagaan ni Junhao si Shinshin. Hindi pwedeng mawalan ng ama si Shinshin. Huwag kang mag-alala. Magiging mabuti talaga ako kay Shinshin. Pakawalan mo na si Junhao, dahil kay Shinshin. Matagal nang gustong magkaroon ng kapatid na babae si Shinshin. Bakit hindi mo na lang iwan dito yung sanggol sa bahay niyo, para may kasama siya, basta't masaya sila. Hindi na kita babalikan. Sige, payag ako. Pangako, magiging mabuti ako kay Shinshin at sa kanyang kapatid. Kung hindi lang dahil kay Lin Yanping, sa beauty cream na yon, hindi ako mag-aaksaya ng oras para tumulong. Bakit pa kita tutulungan?
Bakit? Dahil kaya kong magbigay sa iyo ng pangmatagalan ng mga skincare products. Gagawin kitang forever young. Maganda at sariwa. Lola, oras na para uminom ng gamot. Sabi ni nanay, sobrang pagkabigla lang yan. Mag-inom ka lang ng ilang araw, gagaling ka na. Lola, ako na ang magpapainom sa'yo. Shin. Pasensya na sa'yo, apo. Okay na ang lola mo. Lutuan kita ng itlog. Simula ngayon, lahat ng pamilyang may babaeng anak Ay maaaring kumuha mula sa Lin Family Clinic. ng individual na tulong na 100 piso. Bawat tao ang bilang. 2. Dalawang anak na babae ang meron ako. Pwedeng kumuha ng 100 piso. CJ, pumila kayong lahat. Magparehistro kayo kay Wang Erhu para makuha ang pera. Pumila kayo, lahat pumila. 1, 2, 3, ikaw. Ikaw. 3, ikaw. 3, ikaw. 1, 2, 2, 3, 3, ikaw. ikaw. 3, ikaw. Iyo. Sa ganitong paraan, wala nang problema ng pagpapahalaga sa lalaki kaysa babae at pagpapabaya sa mga batang babae. Then Ikaw lang ang nahirapan. Lahat ng kinita mo, ibinigay mo sa iba. siguro. Ito na ang misyon ko. Wakas.